Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Saan mang bahagi ng Pilipinas, saan mang bahagi ng mundo, ano mang uri ng pamumuhay, kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Sumasahim papawid sa DWPR 1296, Dagupan, DZTC 828, Tarlac, DZLT 1188, Lucena, DZYM 1539, Mindoro, DWRL 1080, Legazpi, DWRN 657, Naga, DYRB 540, Cebu, DYRL 1035, Bacolod, DYRN 1134, Dumaguete, DXCO 1044, Cagayan de Oro, DXGS 765, General Santos, DXOC 1494, Ozamis, DXOW 981, Davao, at Radyo Pilipino Podcast Center, Manila. Ito ang kabahagi mo, Radyo Pilipino. Napapakinggan on air and online sa buong mundo sa pamamagitan ng www.radiopilipino.com. Radiopilipino.com. Impormasyong may kalidad at serbisyong may halaga. Kasama, katuwang, kapinoy. Kabahagi mo. Kabahagi mo. Radyo Pilipino. Radyo Pilipino. Handa ka na bang pumasok sa mundo ng sports? Kung ready ka na, welcome sa headquarters ng Usapang Sports. Sports Minded. Saksihan ang inspiring, unfiltered moments kasama ang mga paborito mong athletes and sports legends at ang mga secrets to win mula mismo sa mga bigating coaches. Sports Minded. Uplifting stories. Breathtaking adventures. And real-life conversations on and off the court. This is your exclusive access to the celebrities of sports. This is Sports Minded. This is Sports Minded. Hello mga kabahagi and kawan! Welcome to Sports Minded Season 2! My name is Kathy G. Isang oras pa rin po tayo magkakasama-sama ngayong araw po ng Sabado, syempre para alamin natin ang kaganapan sa ating mga paborito at iniidolong atleta. Ano na nga ba ang pangyayari sa kanila? Ano na ba ang mga ganap sa kanilang buhay? Mga kabahagi kawan, we are lucky today dahil isang legend na naman ang ating makakabanding ngayong araw ha, dito sa Sports Minded. Isa ang pangalan niya sa tumatak sa mundo ng basketball. One of the PBA 25 greatest, 'di ba? Paano nga ba siya napunta sa mundo ng basketball? Paano nga ba maging isang sikat na basketballista? Alamin natin at makibanding at kwentuhan tayo mamaya sa ating guest. Pero bago yan, napapakinggan po muna tayo sa lahat po ng Radyo Pilipino at 1FM stations nationwide. Siyempre napapakinggan at napapanood din po tayo sa YouTube, sa Facebook, via www.radiopilipino.com at www.1fm.ph. Para naman po sa inyong mga katanungan, you may text in sa 0968-898-2503. Excited na ba kayo mga kabahagit kawan? Excited nang malaman kung ano ang mga dapat nating malaman pa dito sa ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Kadalasan nakikita natin kulay orange, 'di ba? Pero alam niyo ba na ang dating kulay pala ng mga basketballs ay gawa sa brown leather. Oh, genuine leather ha. Nagbago lang ito noong ipakilala ito ni Tony Henkel, isang coach sa Butler University, ang kulay orange. Ayan, na bola noong 1957 pa. Na hanggang ngayon, gamit na ng mga manlalaro. Yun pala yun kasi di ba nagtataka tayo, bakit hindi ba pwedeng ibang color? Diba? Bakit laging orange? Yun pala naman, binago naman pala niya. So yun po ang ating One for the Books. Here's One for the Books. One for the Books. One for the Books. Eto pang isa. I'm pretty sure lahat sa atin ay nanood. Lahat sa atin ay nakicheer. Diba? Lahat tayo ay, alam mo na pressure, lahat tayo na stress at lahat din tayo ay kinabahan
Dahil syempre sa katatapos lang na FIBA at sa laban ng China kontra Pilipinas, 'di ba? Ang daming katanungan, makukuha pa ba natin sa FIBA World Cup? Ay nako, alam niyo po ba na pumuntos po si Jordan Clarkson ng 20 points sa loob lamang ng 4 na minuto. Yan po ang asking one for the books. Here's one for the books. One for the books. One for the books. Wait. There's more. Dahil syempre, usapang basketball ito, mga kabahagi kawan. Kaya alam nyo naman po, ang mga Pinoy, pagdating sa basketball, talagang hindi tayo papahuli. 'Di ba? Kahit anong laro pa yan, kahit sa kalsada pa yan, o kahit saan pa, sa probinsya. 'Di ba? Pagdating talaga sa usaping basketball, lahat tayo analyst. Lahat tayo magagaling, 'di ba? Kasi syempre, iba yung yung love natin pagdating sa basketball. At isa nga sa tumatak pagdating sa basketball ay ito. Alam nyo ba na ang ating guest for today ay tinawag lang namang Defense Minister? O, 'di ba? Ito'y dahil sa kanyang angking galing sa pagdedepensa. Wow! 'Di ba? Isa yun talaga sa kailangan natin sa basketball eh. Ang magaling dumepensa, kaya naman siya'y binansagang Defense Minister. Here's one for the books. One for the books. One for the books. At yan ang ating one for the books. Magbabalik po ang Sports Minded at sa ating pagbabalik, ipapakilala ko na po sa inyo ang ating guest for today. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. Bahagi ba ng pangkabuhayan mo ang agrikultura? Nais mo bang makakuha ng impormasyon, tulong at gabay ang iyong mga katanungan tungkol sa agrikultura? Sasagutin natin yan sa Asenso Agri-Negosyo. Mga impormasyong makabuluhan at makatutulong sa negosyong pang-agrikultura. Asenso Agri-Negosyo. Agri ka ba? Samahan na ang inyong kabahagi, Edwin Eusebio. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Asenso Agri-Negosyo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin habang lumilindol. Yumuko at magtago sa ilalim na matibay na mesa at kumapit sa mga paa nito. Umiwas sa mga bintanang salamin, mga aparador at mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba. Matapos ang pagyanig, agad na lisanin ang gusali at pumunta sa evacuation area. Kung ikaw ay nasa labas, magtungo agad sa open area. Lumayo sa mga gusali, puno, poste at mga lugar na may panganib ng pagguho ng lupa. Kapag naman nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan at lumabas. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. May iba na ba siya? Kasal ba kayo? Hanggat nasa tama ka. Kakampi mo. Kakampi mo ang batas. Lunes hanggang Biyernes, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Kasama si Attorney Melanio Batas Mauricio. Attorney Batas. Kakampi mo. Kakampi mo ang batas. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. And welcome back to Sports Minded. I'm Kathy G. Kanina, before we pause for a break, sinabi ko na sa inyo kung sino ang ating magiging guest for today. And dito na po siya at kasama na natin. Pero bago ko siya tuluyang makakwentuhan, ito muna. Papakilala ko muna sa inyo dahil po ang ating makakasama ay isang Filipino coach and retired professional basketball player of the Philippine Basketball Association, of course. At siya po ay current head coach ng Bulacan Cuyas of the Maharlika Pilipinas Basketball League.
Siya rin naman po ang very first recipient ng PBA Best Player of the Conference Award. O, diba? Actually, ang kanya pong career history, siya po ay naglaro noong 1988 to 1999 sa Pure Food Standard Juicy Giants, 1999 to 2002 Mobiline Phone Pals, and 2002 to 2005 siya po ay naglaro sa FedEx Express. Syempre, as a coach naman po, nag-start po siya 2006, Teletech Titans, sa 2011-2012, UE Red Warriors, 2013 to 2018, Arellano Chiefs, 2018, Imus Bandera, 2022, Home Love Nation, Bagong Kabuyaw, and 2023 nga po sa Bulacan Cuyas. Ito po yung present niya. O, diba? Actually, 5 times PBA champion lang naman. 1993, 1991 All-Filipino, 1993 All-Filipino PBA Commissioners, 1994, 1997 All-Filipino. Siya rin po ay itinanghal na PBA Defense Player of the Year. Kasi naman, di ba, yung pangalang niya pa lang, yung moniker niya pa lang, meron pa ba tayong itatanong doon? Actually, marami pa, mga kabahagit kawan, ha? 2 times PBA Sportsmanship Award ng 1994 to 1996, Best Player of the Conference, 40 Greatest Players in PBA History, member of PBA 10,000 Points Club, 2,000 Defensive Rebound Club, nandiyan po yung 2,000 Offensive Rebound Club, 1,000 Offensive. Ang dami pa, parang hihingalin tayo, parang kulang pa yan. Ang dami pa, and the rest is history. I'm pretty sure, siyempre tayo mga Pilipino nga, katulad ng binanggit ko kanina, very basketball fanatics. Kaya naman, isa tong ating guest na I'm sure kilalang kilala nyo na at hindi ko na kailangan isa-isahin pa ang kanyang achievements. Hindi ko na patatagalin pa mga kabahagit kawan. Let's all welcome the Defense Minister, Mr. Jerry Cudiniera. Hello. Hi, sir. Hello, kay Kathy G at sa mga milyong-milyong tagapakinig ng Radyo Pilipino na makikita nyo, maririnig nyo sa AM, FM, nationwide at saka sa 1FM. Maraming salamat sa napakaganda mong intro. Maraming salamat din, Sir Jerry, for spending your time with us. Ngayon pala nagpapasalamat na kami kasi I know how busy you are. Kaya naman sobrang thankful po kami at napagbigyan nyo pa rin kami. Ayan. And we're happy na nandyan ka ngayon at kasausap namin. Coach, unahin na po natin. Tell us your story. Saan po ba kayo lumaki? Bulacan Cuyas? Taga Bulacan ba, Sir Jerry? Hindi naman. It just so happened na my son is playing for Bulacan team sa MPBL and yung head coach doon is my former assistant coach sa NCAA, si Coach Alvin Gray, and yun I was there I was the consultant doon sa team na yon, and syempre with my son there kailangan talaga ng konting mentoring and monitoring. So yun, that's why I end up in Bulacan. Pero kami talaga, I was born in Manila. My father is from Cebu. My mother is from Cagayan Valley. Oo. And medyo I can speak a little Bisaya, and yung sa probinsya naman ng mother ko, Ilocano. Itawis, Ilocano. Ay, batiin nyo naman, sir. Ang ating may mga tagapakinig tayo from Cebu. Meron tayong station from DYRB Cebu. You can greet them. At syempre, Ilocano na rin. Mga mahingapon sa mga Igala, mga amigo nato diya, mga Igagaw, mga players. Dami kong mga kaibigan dyan and mga friends dyan. Ako nagre-recruit mostly sa Visayas. At sa Ilocano naman, Naimbag nga Aldaw. Diba? Naimbag nga Aldaw sa inyo amin na po. Sa amin. Apo. Yun naman sa naman namin yon, sa bahay naman, lola ko, kausap kami Ilocano. Oh, so magkaiba talaga. Parang we're the same, Sir Jerry, kasi my dad is from Visayas and my mom is Ilocano. Parehas tayo. Pareho po tayo ng kumbaga, yung lahi ng Ilocano at Bisaya. Lumaki sa Manila. Saka sa pinritong saging. Sir Jerry, 1988 pa lang po nung na-draft kayo sa PBA. Ilang taon po kayo noon that time at ano po yung pakiramdam na napili kayo, nasama kayo dun sa draft? Ang nangyari doon, talagang I was just 21 years old at that time nung na-draft ako hindi ako na-draft. Yung core ng national team was parang kinuha ng Pure Foods na nakabili
sa franchise ng Tanduay noon, which is owned by the Sobels. Yun ang kumuha sa amin. I think there are 3-4 players kami ron na kinuha. Lock, stock, and barrel. Buo siya. Tapos with the arrival of Alvin Patrimonio pagdating sa second conference. So yun ang nucleus ng team namin noon. Tapos merong pang mga resident players na dating naglaro sa Tanduay. Yun naman naging teammate ko. So doon, it started there. Hindi na kami draft, diretso na kaming kinuha. So ngayon, normally, you have to pass, ang process is kailangan, you have to go through the drafting process, tryouts. So ngayon, iba na ngayon. Ayun. Is there in the family po ba, Sir Jerry, na into basketball din nung bata ka? Like your father? Yes. Actually, my father was once a varsity player of UST, going Goldies. Tapos yung I have an uncle who played for FEU for a few years. Tapos then after that, it's my brother who played for FEU then from high school all the way to college. Tapos ako hanggang pro. Ayun rin, I started then. Pero ang brief background namin, we don't start in basketball. We all started in baseball because of my father. Baseball. Yes. My father is the legendary coach Filomeno Boy Codinera, who is very successful as a player and as a coach. National team. He was the architect of that yung girls, mga world champion ng mga babae. Tapos, he played for so many years as a player, as a coach. Madami, lahat ng mga nakuha niya, lahat ata ng awards napunta sa kanya. So yun, it all started with my father, with his discipline, with his, yung ang father mo, coach. Talagang disiplina. Yes, oo kahit Holy Week, nandun kami sa training. Talaga? Training kami. They just want to keep us busy. Gusto niya lang, busy kami, we're doing something. It's either kundi kami nag-aaral, TV, nagwo-workout. So it really runs in the blood pala, Sir Jerry. Matatangkad talaga kayo. Yes, especially sa father side. My mother is 6 flat. Wow! My granddad is 6'3 and a half. Wow, talaga palang pang basketball player ang ang lahi nyo, Sir Jerry. How long did you play baseball? Nako, I started at the age of 8 8, Little League. Siguro mga Bronco, yan. 8 to 10. Tapos, nag-pony baseball ako. Kasi, ang tawag sa mga age bracket is, yung mga, ng mga kabayo, edad ng mga kabayo. From Bronco, nag-pony baseball ako. Then after that, hindi na ako nag-colt kasi nag-varsity player na ako sa UAAP. Then sa UE, then all the way from high school, nag-champion kami sa UAAP. Champion din kami sa basketball. Tapos hanggang nag-college ako, baseball pa rin. So, at that time, dual sport na talaga nilalaro ko. Para pala kayo si Michael Jordan, who started baseball and then basketball, Sir Jerry. Yes. Naisip niyo ba na someday, Sir Jerry, will be into PBA or part ba talaga ng dream mo to dahil nga sabi nyo bata pa lang kayo gusto na mahigpit na si father nyo sa sport na talagang kailangan very disciplinarian siya? Hindi, wala sa pangarap namin yun kasi at that time we just want to understand the game and learn the game of basketball. Yun lang kasi to understand the game and know the game itself napakahirap na. And yun lang, we were so fortunate that we were guided by father ko when it comes to discipline, mentoring, how to strengthen yung cardiovascular, palakasin yung stamina. Yung mga yun pa lang naman nung araw, wala namang YouTube nung araw or mga wala pa social media po noon. Yes. Ang meron lang talaga noon is books, experience ng father ko, talagang everyday talaga yung workout. So wala kaming puro workout lang. Wala kaming very uncertain yung panahon noon. So yun, it started there. Wala pa sa pangarap namin. Pero nung nag-varsity kami, ako sa high school, lumalaki na ako from 6'3", naging 6'4", naging 6'5". Tapos napunta ako sa napakalakas na team, high school, champion. Nag-finals kami ng ilang beses hanggang sa college.
Naka-dalawang back-to-back championship ako. So yun, medyo... Doon yun na nararamdaman na, nako, eto na to, leading to sa basketball. Medyo nararamdaman ko na yung training, yung hirap, kaya ko pala, tapos nag-excel ako. Sir Jerry, going back to baseball, ano po yung position nyo nun? Base pitcher or fielder? Nung bago-bago ako, syempre right field ka para hindi masyado pinupuntahan ng bola. Tapos naging left field, center field, tapos dinevelop ako into pitcher nung college na. May similarity po ba yung discipline sa baseball and basketball? Ay, yes, of course. Lahat naman ng sports, hindi magkakalayo ng disiplina yan. But with regards to training po? With regards to training? Yes, pareho silang may cardiovascular strength. You have to strengthen that. Weakness and agility, stamina, and hand-eye coordination, anticipation. Ngayon, yung ang overview nun ng discipline, siyempre, of course, bawal ang bisyo. You have to, kailangan makakuha ka ng sapat na tulog, tamang kain, tamang pag-uugali. Dapat complete. Malaking bagay yun. At siyempre, yung disiplina mo sa nakikinig ka sa coach. Marunong ka makinig. Yes, dapat. Good listener, kumbaga. Coach, if ibabalik po yung time, gugustuhin niyo po ba na i-pursue pa din ang pagbe-baseball? Pero, sasagutin niyo po yan, Coach. Magbabalik po ang Sports Minded. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. Nagsalita na ang sambayanan. Napili na ang mga mamumuno sa bayan. Sino-sino ang mga tutupad sa plataporma? Sino-sino ang humahangad ng pagkakaisa? Isahan one-on-one kasama si JJ Maderazo. Kilatisin ang bawat serbisyo para sa mamamayang Pilipino. Isahan one-on-one alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Isahan kasama ang batikang mamamahayag at kolumnista sa radyo, telebisyon at dyaryo. JJ Maderazo. Dito lang sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Gana sa karaman, kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin kapag may sunog. Kung nasusunog na ang bahay, lumabas agad. Huwag nang magsalba pa ng gamit. Tumawag agad sa fire department o humingi ng tulong sa mga kapitbahay. Takpan ang bibig at ilong upang hindi makalanghap ng usok. Maaari ring gumamit ng panyo o tuwalya. Kung hindi makalabas, pumunta sa anumang bagay na makakapukaw ng atensyon. Kung sakaling mahagip ng apoy ang damit, magpagulong-gulong sa sahig hanggang mawala ito. Wagi sa kaalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. M&M, Mr. and Mrs. Katmak. Araw-araw, alas 10 ng umaga hanggang 1:00 ng hapon. Dito sa 1FM. One lang yan. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. And welcome back to Sports Minded still with me, Kathy Jean, of course, with Sir Jerry Cudiniera. Kanina, Sir Jerry, before we pause for a break, ito po yung hanging question ko sa inyo. Kasi nga, kilala kayo sa basketball, pero if ibabalik pa yung time, gugustuhin nyo po bang i-pursue yung pagbe-baseball? Oo naman, kasi ang baseball kasi yun ang formative years namin. We can, sa totoo lang, mahirap pagsabayin. Kasi magkaiba ng, alam mo na, yung oras, talagang time-consuming yan. 3 hours ang baseball, 3 hours din ang basketball. So, syempre, kung nag-aaral ka, talagang ilan na lang ang matitira sa oras sa'yo para mag-aral. Pero yung kamong competition, gusto ko yung competition.
kasi father ko nga, yan nga kinamulatan namin, yung panoorin siya, gano'n siya kahusay naglalaro, yung mga home runs niya, nag-MVP siya noon, nag-champion yung team nila noon, ball boy kami noon bat boy, ball boy. So, pangarap talaga namin maging magaling na player din Kaso nung we took up the sport na baseball, hindi pala enjoyment yun. Kasi ang papa ko, talagang career sa kanya yun. Talagang napakahirap magpa-ensayo, napaka-lupit. Pwede natin sabihin na gano'n, malupit siya na coach kasi he demands perfection. Siyempre, lalo na anak kami, siya mahusay kami. Medyo kami, halong harot lang kami maglaro. Gusto lang namin, masaya Palo na, gano'n. Yung palang, hirap pala ng yung gagawin mo para gumaling. Kaya nung nagsitangkaran kami, nagsabay ni baseball, basketball. Para mas okay dito sa basketball. Hindi ka pa babad sa araw. Tapos, yung bola, hindi ka maiinip kasi it's a read and reaction game. Ang baseball, it's a passive sport. Nag-aantay ka Itong basketball, quick siya. Every time, every second, may time base baseball, pahabaan ng pasensya. So, yun ang nakita ko na, sabi ko, sa basketball na lang ako focus. After college, sabi ko, medyo nagtampo nga yung papa ko sa amin. Kasi hindi nila kami nakikita sa field. So, lahat kayo, sir, puro basketball na yung mas pinili. Parang wala napunta sa kanya. Kami magkakapatid, nag-basketball na kami. Iniwan na namin yung baseball. But looking at it, parang mas nakakapagod yung basketball, Kasi, takbo-takbo di ba? Totoo yun. Grabe ang cardio, ang sprinting, ang quickness and agility. Ang baseball naman, kahit sabihin mo hindi ka masyado naggagalaw, nakababad ka sa araw, 3 hours. Yung init is makakadagdag. So yun ang mga journey namin. Enjoyable, so hindi ko pwedeng sabihin na basketball lang kami kasi nakita kami through baseball ni Coach Toro Valenzuela. Yung, alam mo, the legendary Coach Toring Valenzuela, sabi niya, anong ginagawa niyo sa baseball? Mauuwi kayo sa basketball, huminto na kayo dyan, sabi ni Coach Toro. Coach, marami na kayong pinagdaanan with regards to coaching from collegiate to basketball league. Anong difference nila? May pagkakaiba po ba? May right coaching technique po ba dito? Sa akin, for me, it's very challenging sa akin ang coaching. Siyempre ako, confident ako. Yung father ko naging successful, but I'm not saying na magiging katulad ko siya. But he gave me pointers. Sinabi niya lang sa amin na, alam mo, ang coaching, hindi pwedeng yung knowledge mo lang. Kasi walang mangyayari sa'yo. Dapat mag-upgrade ka, attend ka ng ganito, mag-aral ka sa sport, pag-aralan mo yung sport, para mas gumaling pa yung player kesa sa'yo. Kasi yun siyempre, dapat, pakete yun, coach, no? Kailangan, mind at saka yung katawan, talagang lahat. Oo. Kasi kausap mo yung bata, dapat ang goal mo is dapat yung bata mas gumaling pa sa'yo. Tapos yung bata, and siyempre, ang recruitment, para ding, marketing, it's a trial and error. Hindi porke pag nakaka-recruit ka ng bata, ito pagagalingin ko to. Naku, walang magic wand sa ganun. Paano kung yung bata hanggang dun lang talaga? Yes. Diba? So sabihin na natin, naka-recruit ka ng 3 mga 6'3", 6'4", o 6, 7. Maswerte ka na pag ang gumaling dun, 2. Ang challenging sa sport, sa coaching is budget. Anong pang-offer mo? Correct. Alam mo naman sa ang recruitment nowadays, ngayon. Mahirap. Pagka nag-recruit ka, what's in store for me, coach? Correct. Ano meron? Totoo, coach. So, hindi pala ibig sabihin, coach, na pag magaling ka sa basketball, magaling ka mag-basketball, pwede ka na maging coach. Parang ganon. Pwede ka maging coach. Pwede yan. Pwede naman. Wala naman kahit sino can coach But, kailangan, you have to have the right formula. Yeah. You may have the right formula, pero kung hindi loaded yung lineup mo, kulang-kulang din, mahirap din to transform the team into a winning team. Iba pa yung a champion team, iba pa yun. Yung winning team lang, how to win consistently. Diba? So there's a basic coach, behind coaching? There's a method, yes. There's a science to it. Ang coaching. Kasi ang coaching, there is such thing as
na importante organization. There is such thing as a pre-season training. There is such thing as in-season training, post-season training, and off-season training. Ang dami so, pala. 4 yun. So, dun lang, maraming mga bagay kang gagawin during pre-season, in-season, post-season. Magkakaiba po yun, Coach. Oo, hindi pwedeng isa lang. Ngayon, ang tanong, paano mo mai-implement yun? Yun nga. Kung ang bata, ang kinakain, banana Q lang. Diba? So, dapat pagkakatugma lahat yung pangarap mo sa bata. Dapat suportado ka din ng eskwelahan. Dapat. Suportado ka din ng mga sponsors. Yeah. It's a complete package. Parang yes, ganun. it should be parang kailangan, it has to come into play. Lahat kailangan magkakatugma lahat. Ang sponsor, ang banggas, kung wala kang sponsor, papaano? So, you have to equip them individually. Correct. Kailangan magturo ka talaga. Yes, speaking of sponsor and budget, naku, madali na lang magpadala ngayon ng budget, may ML padala. 'Di ba? Na pwedeng meron tayo. Napadala mo, kaso lang, paano kung mas malaking binibigay nung kabilang eskwela? May ML wallet dyan. So ako, what we do, abangan na lang namin yung hindi napapansin ng ibang team. Kumpiyansa kayo pag dumidepensa kayo, di ba? Kaya tinawag kayo, Coach, na defense minister dahil sa galing nyo pagdating sa depensa. Ano masasabi nyo dun, Coach, after kayong bigyan ng nickname or moniker na ganyan na defense minister? Talagang ako, may feeling na talaga kung doon ako babagsak kasi nung nasa national team ako under Coach Ron Jacobs sa Northern Cement before, tagabantay ako ng import eh. Kaya kailangan magaling ang depensa nyo. Pambugbugan kami. Kaya doon pa lang sabi ko, naku, dito ako mauuwi rito. Sabi ko, sa puro na depensa. So, yun ang nangyari. So, talagang yung laro ko, tapos sinabayan ko din ang offensa kasi ang haba ng playing time ko, hindi naman pwede puro depensa din. Correct. So, hinarness ko din, in-enhance ko din yung offensive, offensive game ko. So, yun ang part. Tinawag Coach, isa kayo sa kilalang pangalan, 'di ba? Pag sinabing Pure Foods, kasama si Alvin Patrimonio, what makes you decide to end the 11 years in your team? At that time, I was with Pure Foods, no? I was yung mga 11th year ko. Oo. Si Coach Eric, syempre, nag-champion kami ni Coach Eric sa Pure Foods eh. Nag-move siya sa kabila, sa Talk and Text. Tumawag siya sa akin because they failed yung knockout game ng Ginebra versus Talk and Text, yung suit ni Baldavid. So, lahat yun, i-revamp ni Coach Eric. So, isa ako doon sa gusto niyang kunin from Pure Foods. Tumawag sa akin isang gabi. Sabi niya, pare, kumusta? Kumusta kami? Pare, gusto mo ba lumaro sa akin? Tinanong ako. May kontrata pa ako sa Pure Foods, mga 3 years pa. 2 years, gano'n. Bakit, Coach? Sabi niya gano'n. Papalitan ko, trade ko to si Andy Siegel sa'yo. Sabi niya gano'n. Ganun ba, Coach? Nabigla ako. Tapos, sinundan niya ako kagad ng, Coach, may kontrata pa ako. O lahat ng kontrata mo, ibibigay ko, dadagdagan ko pa at hahabaan ko pa. Kaya, ano nyo, nasabi nyo na nun, Coach, nung dami ng offer? Oo, in-increase lahat. Yung taon, lahat. Ang talagang pera. Ikaw, siyempre ako, 11 years, sabi ko. Ang hirap sabi ko, oo. Sabi ko, at that time, dati nga na mga PhilAm nun eh. Wala kaming halos support na nakikita na masyadong numinipis na yung support namin sa personnel. So, nangyari, ginawa ng paraan nila Coach Eric, na-trade ako kay Andy Siegel. Yun ang nangyari doon. Oo. So, sabi ko, Coach, tingnan mo kung i-release ako ng Pure Foods. Ako, kahit saan, pwede naman ako eh. Ayun. Pagdating ko pala, iba pala ang matrade kasi iba din ang concern ng kabila. Bago yung team, Coach eh, di ba? Parang yung adjustment nyo, bago lahat. Grabe, parang may identity crisis yung kabila, gumagawa ng pangalan, medyo grabe may mga faction pa. So, ano yung naramdaman nyo nun, Coach? Na ang tagal nyo doon, tapos yun nga, bigla napunta kayo sa bago. How did you adjust? Ang hirap, ang laki ng adjustment.
Kasi ang hirap, ang bagong pakikisama, mahirap. Exactly. Mahirap pakisama. Oo. Para bang bumabalik ka sa back to zero. expectations. Opo. Oo, ibang expectations, tapos hindi mo maintindihan ang laro ng iba. Oo, so ganun na nangyari. For 11 years, Coach, sa Pure Foods, you were considered the late boss Danding Coangco as your second father? Yes, oo. Alam mo naman, siyempre siya talagang bata kami noon. Dumating kami sa Northern Cement. Bira naman siya namin makita pagkabigay lang ng bonus. Send off, yan, makikita namin siya. Yun, si Boss Landing. Pero marami siyang mga words of wisdom na sinasabi sa amin. Parate. Hindi siya nagkukulang. Coach, what is your most memorable game para sa inyong mga nalaro na? Yung pinaka-memorable po sa inyo. Pero, you will answer that, Coach. We'll pause for a break. Magbabalik po ang Sports Minded. Magbabalik ang Usapang Sports. Sports Minded. Sports Minded. The Professor is in. Professor on air And online. kasama si Professor Willie Perez tuwing Sabado alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Mapapakinggan sa Radyo Pilipino at mapapanood sa RTV Tarlac Channel 26. Professor on air. Wagi sa kalaman, kabahagi sa kaligtasan. Nga nasa karaman kaparte sa seguridad. Analo at kakapatan, kabiyangan at kilalaban. Narito ang mga dapat gawin bago magkalindol. Siguraduhing matibay ang bahay at ipakumpuni ang mga sirang bahagi nito. Siguraduhin ding ligtas ang pagkakalagay ng mga mabibigat at mga nakabiting bagay. Ihanda ang emergency kit na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya kagaya ng radyo, flashlight, first aid kit, tubig, pagkain, pito at gas mask. Makilahok sa mga pagsasanay ukol sa lindol. Wagi sa kalaman, kabahagi sa kaligtasan. Madaugon sa kasayuran, kabahin sa kaluwasan. Sinambot keng kabaluan, kayabe keng kasamasnan. Madaugon sa kahibalo, kabahin sa kaluwasan. Isang mahalagang paalala mula sa kabahagi mo, Radyo Pilipino. Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na! Pulsong Pinoy, ang programang magbibigay linaw sa mga katanungan sa politika, negosyo at kalusugan. Pulsuhan natin yan. Pulsong Pinoy, kasama ang kabahagi mo, Ben Paipon. Pulsong Pinoy, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Dito lang sa kabahagi ng bawat Pilipino, Radyo Pilipino. Welcome back sa Usapang Sports. This is Sports Minded. Nagbabalik po ang Sports Minded dito po sa Radyo Pilipino and 1FM, of course, with me, Kathy G and Coach Jerry Cudiniera. Kanina nga, Coach, tinatanong ko kayo, ano po yung memorable na game nyo nung naglalaro pa kayo? Ano yung pinaka-memorable? Anong laban? Unang-una, first championship namin sa Pure Foods. Napakalaking bagay nun kasi ang hirap makuha-kuha yung first championship namin. Talagang it's a struggle. Everybody's hoping mag-champion kami nung rookie year namin, first conference. Hindi nangyari against San Miguel. Tapos yung mga yung mag-champion kami, first all-Filipino championship din namin. Iba yun. Sobrang prestigious yun sa amin, yung mga championships. Tapos yung mga awards na nakukuha ko, yung sa mythical team. So marami, Coach. Mythical 5, yun, ang lalaking bagay nun sa mga open conference, nag-champion kami. Lahat yun, memorable sa amin. Tapos may mga milestones na yung nag-triple-double ako, talagang hinabol ko yun. Kasi, kasi sabi ko, hindi man ako maka-triple-double sa assist. Subukan ko sa ibang department, nakuha ko naman sa through blocks, rebounds, points and blocks. May favorite teammate ka ba, Coach? Well, si Alvin. Kasi siya yun.
matibay si Alvin sa endgame. Partner Alvin, siyempre si Daka. Yes. Magkasama kami ng 11 years. Kaya nga, coach, magkadikit talaga yung pangalan nyo. Pag sinabing Jericho Diniera, Alvin Patrimonio, or other way around. Coach, speaking of memorable, itong naging laban po ng Gilas Pilipinas dito sa FIBA World Cup, memorable. Lalo na po yung last game nila with China. Ano po yung masasabi nyo? What is your observation at papaano po yung masasabi nyo naging performance ng ating Gilas Pilipinas dito sa FIBA World Cup 2023? Well, kung titignan mo talaga, it's the same situation yung last time na isa lang din ang napanalo versus Senegal. Tayo, isa din ang panalo. Pero parang hindi tayo masyado, ang performance, hindi ako contented sa performance ng team natin after 2014 yung uli, ilang years na nangyari. Masyadong matagal pa na one win lang ang na-produce natin. So, and host country pa po tayo. Hindi po contented ron with all the resources, with all the players that are available, para bang nabitin ako sa laro. I think dapat nakaproduce pa tayo sana ng few more wins. Kahit ganun kalalakas. Kasi ang background lang is, dati ang problema nung nagko-compete kami is height. Which is forever naman yan eh. Lagi height ang problema. Kasi malalaki po yung kalaban eh. Oo, pero nasolve na natin yung height eh. Meron na tayo 7'3", meron na tayo 6'9", 6'8". Marami na. Meron na tayong mga winner. Parang nasolve natin yung height. Yun na lang yung mechanics na lang ng laro, dynamics ng laro. Siguro, nagkulang tayo doon. Yung Coach, sistema siguro kailangan i-improve. Alam naman natin, Coach, ito nga, yung nagdaan na laban na yan natin. Ang daming bashers, diba? Lalo na sa coach. Ang dami talagang nagbabash. Noon po bang time nyo, make basher na po ba noon? And how did you take yung mga bashers na ganyan, Coach? Marami ng bashers noon. Sa mga coaches, marami na. Kasi lahat ng meron, may kanya-kanya silang opinion eh. May kanya-kanya silang diskarte, may kanya-kanya silang player na gusto. Diba? Pero kung titignan mo, ni magtumakbo, hindi marunong yung nagbabash na yun. Pasutin mo ng bola yun, baka, diba? Actually, baka hindi pa tumama sa ring eh. Opo, dami nga nagsasabi, yung mga basher, ang gagaling ang gagaling sa basketball eh, kung makapag-bash. Yes, tapos biglang all of a sudden, yung opinion nila will matter, di ba? Kaya ang hirap, merong mga tama na sinasabi sila, but it's easier said than done. Alam mo yung ganun? Noon pa pala may basher na. So, lalo na ngayon, mas tumindi ang basher kasi nga with the presence of the social media, hindi na talaga maiiwasan kahit mag-Facebook ka, makikita mo na ang dami ng bashing eh. Diba? Pero ito, Coach, merong isa. Siyempre sabi nila, pag basketball player, heartthrob sa court, heartthrob sa labas ng court, 'di ba? Pero hindi natin maiiwasan, Coach eh, 'di ba? Sabi nga nila may mga temptations lalo na sa mga basketball players. Paano kayo umiwas doon, Coach? May mga temptations ba kayo noon? Marami. So how did you take yung mga temptations na to, Coach? Hindi naman siguro temptation ang tawag mo. But siyempre because ang dami mong nakakasalamuha, ang dami mong nakikilala, ang dami mo Pero syempre kami, alam namin ang priorities namin. We try to avoid kung ano yung bawal sa amin, ano yung pinagbabawal ng coach, ano yung makakasama sa laro namin. Doon kami lagi umu-operate. Hindi na pinakikialaman ng coach yung personal na na ginagawa mo. Basta importante, you abide the rules, sumusunod ka, walang problema doon. Pero pag bumaba ang performance mo, kahit naman siguro good boy ka or hindi ka nasa bahay ka lang, sisitahin ka pa rin as a professional player. Yun lang, pagka siyempre, mga distraction. Yun, distraction. So, distraction sa mga, sabihin na natin mga babae, masyadong nakaka-distract. Maraming magaganda, they appreciate the game. Talaga, okay lang, we accommodate them. Pag binibigyan namin ng konting panahon para makapirma kami, pictures and all.
Andun lang naman. Doon naman na masaya Coach ang mga fans talagang pag napansin ng mga iniidolo nila, 'di ba? Lalo na kapag pumirma, nagpa-picture pa, may akbay pang kasama, 'di ba? Sigurado, okay kilig factor na 'yun. Kasi alam mo, kung titingnan mo, minsan ang ganda, pero alam mo yung nagbigay siya ng oras para manood sa'yo. Yeah. Tapos hindi pa pumasok sa eskwela 'yon, tapos hindi mo lang papansinin. Parang nakaka-guilty naman Kaya kami, layo, nag-effort sila, mag-effort din kami. Kaya correct. We're just so grateful and thankful na hanggang nag-pro kami, nakasuporta sila. Nice. So, talaga naman, hindi talaga mawawala yan sa paligid-ligid. Pero good thing, eto si Coach Jerry ngayon, a very good family man, diba? Coach, may mga text na po tayong pumasok dito. Nako, eto marami pa rin pong mga katanungan na ang dami na naming nalaman tungkol sa iyo, Coach Jerry. Pero marami pang gustong malaman yung ating mga tagapakinig. Kaya naman, let's get ready. Eto na po ang ating Slam Book. Slam Book! Slam Book! Coach, sabi po ni CJ Ilagan, isa po kayo sa hinahangaan namin ng papa ko na PBA player. Ano po masasabi nyo sa Hoopers ngayong panahon? Hello, CJ. Yan sa daddy mo, regards Well, medyo nag-iba ng konti yung flow ng system ng basketball. Pero training, ganun pa rin. Yung training, yung approach mo sa laro, yung maraming nako-confuse kasi. Ngayon, masyado marami ang dribble bago tumira. Yun ang medyo misconstrued sa mga players natin tsaka mga nagtuto. Sobrang grabe powerful yung social media. Correct. Dapat yung itira na nila. Libre ka na, ititiran lang ngayon. Libre na, ididribble pa. So medyo dito sa atin, style PBA ang medyo naging nangyari doon sa FIBA. Sa FIBA. So kailangan lang ng sa sistema yon, maaayos yan, depende sa sistema. Ayun. Sabi po ni RB Bagulan, sino-sino mga PBA players po noon ang mahirap depensahan? Oh well, number 1 dyan, syempre. Buti kakampi ko, Alvin Patrimonio. Number 1 player, Mon Fernandez. Hindi ka, nabantayan ko siya, nasa Northern Cement ako, tapos yung may latter part ng career niya, most of the time kasi nasa import ako Kaya Abet Gidaben. Kasi bantay ko center versus center din Yan, Benji Paras. Malakas na bata. Ayun, mas bata sa akin yun. Pero teammate ko siya noon. Yung sa pro. Mostly import ako. Kasi 5 ko. 5 sa akin, babagsak. Sabi po ni Phil Solomon, paano po kayo maging father sa inyong mga anak? Strict po ba daw kayo, Coach? Ayos lang. Alam mo na, pagkakailangan, pero ano rin ako, joker ako na tao. Masaya lang. Pero syempre, I give them space. Syempre, meron din talaga kailangan dapat sundin. Syempre, I work with my wife, syempre, Jean. Yung wife ko, syempre, masyado ang mabunganga Pag siya nagsasalita na, medyo ako naman ang step back. Parang yun ang mga hanas po ng mga kalalakihan, sir, Yung pong reklamo ng mga mister, masyado maiingay ang misis. The Queen kasi, The Queen po. Pero yung mga, syempre, yung mga bata sa akin, minsanan lang ako magsalita, ganon. Tapos mentoring ako on the side. Yung mga anak ko naman mabilis naman umintindi. Matitigas lang ang ulo ko minsan. Pero alam mo, ang gandang training program yon. Alam mo bakit? Kung medyo matigas ulo, mga suso ng mga anak ko, siyempre medyo konting, alam mo na, may pagka matigas ulo. Pagdating sa player, yung mga 80 players ko sa Arellano, na-warm up na ako sa mga anak ko kung pasaway ka, di ba? Alam ko na yan. Sabi ko, hindi kayo titigis. Sabi ni Jordan Reyes, leadership Gaano po kahalaga sa inyo yung word na leadership? Leadership, you cannot point that out. Jordan, you cannot point that out. Ako gusto ko leader. Lumalabas lang yan sa naturalesa ng player. Katulad yan, sa amin, sa team, Pure Foods. Si Alvin sa amin, he's a leader by example. He plays hard, he doesn't hide. Sa crucial moments, hindi nagtatago sa bola yan. He will take the blame. He will take the applause, lahat. Yan ang leader
spiritually sa amin by action. Pero pagdating sa game, ang nasunod pa rin, ang nagmamando dyan ako. Pare, switch to, pare, ganyan. Pare, hindi tayo bumababa. Ako nagmamando sa kanila. Court ako yung talagang, pag everything is falling down, ako na sumasalo, ako na bumablock, ako na umaharang. Palpak na yung rotation, mali-mali na. Yung ito, nagka-conserve ng energy, ayaw dumipensa, gusto ko pensa lang. Sinasalo ko na lang yung mistake ng iba. What I'm saying is, leadership, pag pinag-usapan mo yung leadership, hindi pwedeng, you have to be a good leader, hindi lang when the times are good. It's easy to be a leader. You have to be a leader even if the chips are down, times are down. Doon mo makikita leader. Pare, kapit lang. Hindi kapit lang na salita, kailangan kapit lang, pinpointed yung instruction. Correct. Para ito gawin natin, ito. Pagpalpak ko, dituro mo. Diba, ganun? Well ganun said, kami. well said. Maganda yan, oo. Tama, Coach. Kasi syempre, ikaw yung leader eh. So, hindi lang para igagrab mo lang yung mga credits eh. Dapat kahit sa pag hindi maganda yung naging result, dapat you have to accept it also. Diba? Coach, sabi ni Jamie Baclay, ano pong pakiramdam nung naglaro kayo with an injured eye during Manila Clasico? Ako. Nagkaroon ba sa mata? Ano yun, knockout namin ng San Miguel. Okay. Nasahod ako noon, naasama ng bagsak ko, natapa si Bong Ravena dahil natumba itong Nelson Asaytono. Ako naman, natumba naman si Nelson sa akin, pa-layup ako, parang pa-winning basket yun or tying basket. Hindi ko na pinakawalan dahil sinurbol ko eh. Pumalo yung mukha ko, halos pumalik doon sa tabla ng Ultra ba or Cuneta Astrodome. It was a broken orbital socket, yung nabasag kay Hakim Olajuwon. Buti okay, naging okay pa, Coach. Basag yun, dapat lalagyan ng balloon yun. 2 doktor ang tinanong ko, 2 or 3. Sabi sa amin ni Ariston Bautista ng Makati Med, dapat yan, pahinga mo na yan, forget the championship versus Ginebra. Bakit, Doc? Kasi, pag tinamaan ulit yan, it can cause yung blindness. Bak hindi ka na makakita ulit kasi basag eh. Ako, iniisip ko, naku, sayang naman, sabi ko sa asawa ko, ang tagal kong pinaghandaan tong All Filipino, Ginebra no, yung tinalo namin sila. Hindi ilalaro ko, sabi ko, bahala na. Nag-second opinion kami sa ordinaryong doktor. So pagka-check sa akin, sabi nung isang doktor sa sinusitis, Sir, dyan namin binabasag pag sobrang sinusitis ng pasyente. Binabasag talaga namin yan para i-declog namin yung mga nakabara. Yung mga liquid. Ganun ba? Sabi ko, Dok, nabuhayan ako. If you want, suot ka ng mask, tapos just to protect your face, pagdating ng game, you can play. Ganun ba, Dok? Sabi ko, hindi naghanap ako ng mask. Mayroong player dito sa San Antonio Spurs, yung Will Perdue. Nakamask yan, yung see-through. Kasi karamihan, yung hindi see-through. Dumating talaga yung fiberglass. Talagang niluto dito yan, ang prosthetics expert. Anak pa ni Rodrigo Salud yun, yung babae. Gumawa siya ng mask, yun ang ginamit ko. Tinalo namin yung Ginebra noon. Asawa ko, hindi ako kinikibo eh. Yun yung reason. Ba't kayo nag-away? Kasi syempre, dapat ipahinga nyo na, lumaban pa kayo. Ilaro ko pa, sabi ko, ayoko ma-miss yung pagkakataon, yung moment. Ilang araw naman kayo, Coach, na hindi pinansin ni Mrs. Hindi naman. Nanood siya ng game eh. Sabi ko, talaga, kung at least worth it naman siguro pag ako i-capacitate naman ako at least worth it. Naglalaro ako ng basketball, hindi naman ako nakatambay lang, sabi ko. Grabe, no? Pero dahil passionate kayo sa paglalaro, dahil talagang love nyo ang basketball, never give up, 'di ba? Sabi nga nila, sa lahat ng ginagawa mo, basta passionate ka, basta gusto mo at mahal mo yung ginagawa mo, walang imposible. Tuloy ang laban. 'Di ba, Coach? Kaya naman tuloy din ang laban natin, Coach, dahil eto na po. Dito na tayo, Coach, sa ating fast break. Fast break. Fast break. Fast break. Coach, ito po, mabilisang tanong sa mabilisang sagot po. Sige. First question. Basketball or baseball? Basketball. Lights on or lights off? Lights on. Beer or wine? Beer ako. Favorite position sa basketball? Center. Sinigang na baboy or adobong baboy?
adobong baboy. Shoot or dribble? Shoot. Describe basketball in one word. Heaven. Advice you would give to yourself? Always save your money. Mauntog sa jeep o mauntog sa kisame or dun sa floor? Nako, sa jeep na lang. Mahirap sa floor. Complete the lyrics. Basketball, ang sarap-sarap Basketball, ang sarap-sarap manalo. Yes. What is your motto in life, Coach? If you fail, it's nice to move forward failing rather than you're not moving forward and you're failing. So okay lang yung, mistakes happens as long as you continue to work, and failing should not be a setback. Tuloy lang. Hindi dapat maging setback ang pagkakamali. There's so many hours to train and make sure you train daily. Parang ganun. Very well said, Coach. Thank you so much, Coach, sa pagiging sport po sa pagsagot na ating fast break. Pero hindi pa po dyan nagtatapos, Coach, dahil hingin ko lang po yung iyong pong final message at yung pong iyong message para sa mga aspiring to be like you, Coach Jerry Codiniera. Well, dun sa mga nag-aspire na to be a basketball player, well, continue that. You continue. You want to be serious about it. You have to do it on a daily basis. You cannot rely on team alone kasi it's a team concept. Yung individual workout, it will come from you. It will come from yung mga coaches mo dyan. And second, try to excel. So para mag-gauge mo yung sarili mo kung nasaan ka na. Hindi yung kamong I wanna be in the UAP someday, NCAA. Diyan muna, kung saan kang level, try to excel. A day at a time, a game at a time, a practice at a time. Huwag kayong magmamadali. You have to be, kasi baka mamaya mabigla ka, umakyat ka kagad sa mataas na level, hindi mo pala kaya. So yun, napaka-importante nung ma-expose ka muna sa iba-ibang teams. Yun lang naman ang masasabi ko sa pag nag-aspire ka as a player. Talagang kailangan talaga continue to work hard on your skills. Walang madali. Hirap ang basketball. Sa totoo lang, it's the day-to-day grind. At syempre, tamang attitude. Huwag nyo kalilimutan, tamang pag-uugali. At syempre, before na naging player ka, kung estudyante ka, huwag mong pababayaan din yung pag-aaral mo. Yun lang. Bilang isang student-athlete dati. And also, syempre, I'd like to thank you, Miss Kat G, for inviting me to your program at sa lahat ng mga milyong-milyong nakikinig dito sa Radyo Pilipino, AM, FM, nationwide, at saka siyempre dito sa 1FM, at siyempre huwag nyo rin kalilimutan, nasa Sport Talakan ako, man-to-man with Jerjer every Tuesday. Yan, nasa Tonight Abante kami with Coach Jerry Esplana, at yung Bantay Sarado, dyan sa Tonight Abante, may column din ako dyan. So may iba pa kayo, Coach? Meron pang ibang pinagkakaabalahan? May iba pa? Yes, yun. I'm with dun sa online show namin, sports din, about chismis sa sports. Sa sports. Sa business, yun. Coach, meron ba kayo? Baka meron kayong gustong i-plug na negosyo nyo ngayon? Yes. Yung daughter ko, meron siyang laundry business. Okay. Ang pangalan nun is Laundry Care here in Alabang, Muntinlupa. Kung medyo nasa area kayo dyan sa South, Laundry Care. Talagang we'll give you the best service ever. It's a very good rates, at makikita nyo ang damit nyo parang kala mo bagong bagong papango. At meron din kami mga cleaning essentials. Yes. Cleankind.ph. Ayun. Marami kami from soap, mga body wash, shampoo, pet shampoo, mga ganon, mga surface cleaner, mga ganyan. So hindi lang pala kayo into, Coach, into business din talaga.
Support lang sa daughter ko. Thank you so much, Coach, for spending your time with us. At maraming salamat din po sa FinCotton. Ayan, syempre ang ating sponsor dito sa Sports Minded. Alam niyo mga kabahagi kawan, iba talaga pagdating sa usapang sports. Pero marami sa atin na mga atleta na gustong sumabak, pumunta sa pang-international, pero kulang po sa budget. Kaya po sa mga gustong magpadala dyan at tumulong sa ating mga atleta, nandiyan naman ang ating ML Kwarta Padala. Maraming salamat po sa inyo mga kabahagit kawan sa pagsama sa amin, of course, the Defense Minister, PBA legend Jerry Cordillera. Maraming salamat sa pagtutok niyo po dito sa Sports Minded. Until next Saturday, mga kabahagit kawan, this has been Kathy G. Always remember, as Team Notke says, hard work beats talent when talent doesn't work hard. Good day, everyone.